Hello, good morning. Welcome back to my channel. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo doon sa ating walang sawang nagsubaybay at sumusuporta sa ating mga video mga kaibigan. Dahil dito, umabot na tayo ng 50,000 subscribers at more than 1 million views na tayo mga kaibigan. Ito ang aking malaking pasalamat sa inyo kasi kahit baguhan pa tayo, nandyan kayo sumusuporta sa atin. Ito ang dahilan mga kaibigan na hindi tayo papayag na kapag manood kayo sa aking mga video, wala kayong makuha mga idea, mga tips sa aking ginagawa. Ito ngayon, nagawa naman tayo ng tiles. Ito, ipapakita ko sa inyo kung paano natin to nilayout, paglalagay ng halo at mga cutting dito mga kaibigan. Pasensya na mga kaibigan, mahaba-habang video na to kasi maraming tips ang ating binibigay dito sa aking video mga kaibigan. Parang hindi sayang ang oras nyo sa pagpanood sa aking mga video na wala kayong makukuha. Ito ang aking ipapakita sa inyo ngayon kung paano natin ito ginawa at pag-layout mga kaibigan. Ito, tingnan natin. Ito na mga kaibigan, tapos na tayo nagsisiling mga kaibigan. Mag-layout naman tayo sa tiles. Ito mga kaibigan, ang ating elevation mga kaibigan sa ating pag-layout ng tiles at saka dito sa kabila. Kapag baguhan pa kayo, wala pa kayong alam, ilan yung mabuti kung ano kung ginagawa dito, parang malalaman nyo. Saka dito, ito ang ating elevation mga kaibigan sa ating pag-layout. Mag-down tayo dito ng 95. Dito ang ating kapal ng ating paglalagyan ng tiles. Hindi tayo magagamit ng needle bar kasi hindi man ako sanay magamit ng needle bar mga kaibigan. Para sa akin mas accurate ito ang aking paraan sa paggawa mga kaibigan. Dito natin itapat ang ating elevation. Ito ngayon, ito naman ang ating elevation. Kadalasan sa iba magsisintro sila dito sa may pintuan, dito sa jam. Ito ang dyan nating nilagay dito, ang bukid dito is 80 cm. Kadalasan sa iba, magsisintro sila dito. Dito sila mag-umpisa sa paglalagay ng tiles dito. Example dito. Dito ang isang tiles. 60 man ang nating nilagay dito ngayon. Dito ang tiles nila. Kung ganyan atong gagawin, may special cut ang siroho dito mga kaibigan. May special cut siya. Maraming tiles ang masasayang, lalo na kapag nakadesign ang tiles kasi hindi yun itatapal dito sa kabila mga kaibigan. Ito ang aking technique mga kaibigan o style na dito tayo mag-umpisa maglagay ng tiles dito. Ito ang 60. Dito isang tiles. Mag-under lang tayo dito ng 1 cm kasi baka baluktot yung wall. Kapag baluktot itong wall mga kaibigan, masushoot ang ating tiles at maraming puwang dito sa gilid. Ito, tingnan natin. At lalagay tayo dito ng handset. Ito 59 ang ilalagay natin dito. Kasi hindi masyadong baluktot ang ating wall dito kasi ako ang nagpipinising dito. At saka dito, 59 ang nilagay natin dito. Kapag hindi tayo makakating, hindi tayo makasure na ang wall natin matuwid. Lalo na hindi kayo ang nagawa dito. Kaya, ang isang tiles dito sa aking pag-layout, bawasan natin ng 1 cm para magpakakat pa tayo. Gaya doon sa paggawa natin ng kisame. Kailangan magkakat tayo. Kaya hindi natin iwasan kapag baluktot itong wall, ito, hindi natin iwasan baluktot. Tingnan nyo, 59. Ito. Kapag baluktot ito mga kaibigan, hindi ito tumatama dito. Malaking puwang. Ito ang ating paraan. Kailangan ang tiles na ilalagay natin dito, makatingan ito ng kunti. Itong tansi, ito ang ating pattern sa paglalagay natin ng
sa ating tiles. Naka-steady na siya ang ating tansi. Dito natin itapat tungo doon dito. At saka dito, ito ang ating pattern sa ating paglalagay ng tansi. Hindi pa nyo alam mga kaibigan dito, pagtatali dito, ganyan lang ang pagtatali natin. Parang mas madali lang siya tatanggalin dito. Pag lagay dito, mamaya madali lang doon tatanggalin. Ito, mas madali na siya tatanggalin kapag hindi pa nyo alam ang ganitong pagkatali. Ito lang. Pagtanggal natin, atake lang dito, at saka dito na. Ito. Matatanggal siya, mas madali siyang matatanggal. Ito. Kapag hindi pa nyo alam. At saka dito, ito, nakatapatan siya dito. Ito ang sinasabi kong steady na ating pagkuhanan ng elevation. Ito. Steady ito. Pag sa sunod natin paglalagay ng tiles naman na dito, sa ating tansi, dito naman natin dito tapat. At saka ngayon dito, pag layout natin dito, kailangan dito tayo mag-umpisa na magsukat sa labas ating pintuan. Parang hindi masyadong pangit tingnan kasi buo ang tiles natin dito. Kapag dito lang siya, mag-special cut naman tayo dito, pangit siya tingnan. Ang pinakamaganda, parang hindi siya masyadong pangit tingnan, buo ang ating tiles inilagay dito. Dito tayo mag-umpisa magsukat. Ito. Dito tayo sa labas. Ang 60 natin is dito. Dito tayo mag-umpisa maglalagay ng tiles. Para hindi special cut ang ating nilalagay dito na tiles, buo siya. Dito tayo sa labas mag-umpisa na magsukat. Ito. Shout out sa ating mga kaibigan dyan. Erjan Montesimo, Dodong Labonete, Barks OFW, Jan Maningas, Kevin Makamay, Felicio Ortiga, Ramil Argao. Salamat sa patuloy ng pagsuporta. Mga kaibigan, baka magtanong kayo sa akin kung ano ang gagawin sa pag-compute sa paglalagay ng tiles dito na area. Kapag mayroon kayong area mong kaibigan na lalagyan ng tiles at wala pa kayong alam sa pag-compute, ito lang ang ating gagawin. 190, i-divide natin ng 60 mga kaibigan, 6.5. Wala namang 0.5 na tiles mga kaibigan, buo naman siya na isa. I-round up natin ng 7 mga kaibigan. Dito sa kabila mga kaibigan, 320. I-divide natin ng 60 mga kaibigan. 320, i-divide natin ng 60 mga kaibigan, is 5.3 mga kaibigan na tiles. Itong 5.3 mga kaibigan, kapag plain na ang tiles na ating gagamitin, walang design mga kaibigan, pwede na ito, 5 lang ating ilalagay mga kaibigan. Kasi 6.5 dito mga kaibigan, i-run off natin ng 7. Pwede natin itapal dito. Pero kapag mayroong design mga kaibigan, hindi siya pwede kasi hindi mag-match. Kailangan ang ating i-round off dito mga kaibigan, 6. I-times natin mga kaibigan, ang 6 times 7 equals 42. 42 lang lahat mga kaibigan, ang ating tiles, mga magagamit dito, itong floor area. 390 by 320. 42 lang 60 by 60 mga kaibigan, tiles. Kapag hindi 60 by 60 mga kaibigan, ang tiles natin gagamitin, 40 by 40. Ganito pa rin ang pagka-compute mga kaibigan. 390 divide natin ng 40. 390 i-divide 40, 9.75. Ito i-round off natin ng 10 mga kaibigan.
At saka dito sa kabila, 320. 320. I-divide natin ng 40 mga kaibigan. 8. 8 tiles mga kaibigan dito sa kabila. 10 times 8 equals 80. 80 lang ang tiles mga kaibigan kapag 40 by 40 ang ating gagamitin. Ganon lang ang computation. Ngayon, baka magtanong kayo sa akin, ano ang gagawin nga hindi magtuklap ang ating tiles? Kadalasan sa iba mga kaibigan, matutuklap ang tiles kapag mabutan ng ilang taon lang. Mayroon akong bahay na ni-repair noon na natutuklap ang tiles. 3 years pa lang, tuklap na ang tiles. Kapag hindi ito mababad sa tubig mga kaibigan, sigurado ako mas madali siyang matutuklap. Lalo na mga ordinary, mga ceramic, o kahit na granite. Madali siyang matutuklap kapag di umulan o dili mababad ng tubig ang ating tiles. Ito ang pinakamahirap natin ibabad mga kaibigan kasi malaki ito. Hindi ito magkakasya kahit langgana man o drum, hindi natin ito mabababad. Ito, turuan ko kayo kung paano natin ito ibababad ang ating tiles. Ito ang ating paraan sa pagbababad kapag hindi pa niyo ito alam. Nagbubutas tayo dito ng lupa dito sa malapit lang sa ating paglalagyan ng tiles dito. Nagbili ako dito ng plastic canvas. Ito, then sinadya natin ito mga kaibigan kasi kapag wala tayong kababaran, dito lang tayo magawa ng pagbababa ng tiles. Ito ang kadalasang problema kapag magbababa tayo. Hindi na natin pagbababa mga kaibigan kasi walang pagbabawaran. So tingnan nyo. Itong tiles natin 60 by 60 to. Prohain lang natin nga plain doon sa ilalim kasi baka mayroong mga bato-bato dyan. Lalo na 80 by 80 ang ating tiles. Mahirap ibabad. Pinaka-importante ito mga kaibigan, mabababad natin ang ating tiles. Tumutuklap ang ating tiles mga kaibigan kapag hindi mababad. Kahit pa anong tiles, ma-ceramic man o mag-granite, kailangan ito mababad sa tubig. Kapag hindi mo maniwala dito, walang kapilitan dito. Pinakita ko lang sa inyo mga kaibigan ang ating ginagawa dito. Kasi mayroon na tayong experience dito mga kaibigan. Hindi malang tayo kahapon lang naglalagay ng tiles. Baka magtanong kayo sa akin mga kaibigan kung paano kung doon tayo sa ibabaw, second floor, third floor, fourth floor. Ito, ipakita ko mamaya sa inyo kung ano ang ating gagawin doon para makapagbabad naman tayo. Walang kasimple. Ibabad ko na mga isang oras. Tayo hindi pa tayo mag-upisa, mag-layout pa tayo. Magbababad naman tayo para pagkatapos natin mag-layout, pwede na to. Ito mga kaibigan, bili ako ng simento dito. Hindi kabag ang binili ko dito kasi mahirap kapag magtingi-tingi tayo ng magbili kasi pinadeliver ko to dito. Ang ginagawa ko dito mga kaibigan, tinakpan natin ng plastic canvas para hindi ito tumitigas kasi hindi ako madalas magagawa dito sa aming bahay kasi sinabi ko na sa inyo, doon tayo nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi ako madalas magtatrabaho dito. Ito ang dahilan na hindi tayo madalas mag-upload sa ating mga video. Tips ko sa inyo, kapag ganito, kapag malayo kayo sa bilihan, bili kayo ng marami, takpan lang yun ng plastic canvas mga kaibigan. Kahit 4 na buwan, hindi ito tumitigas. Shoutout dyan sa taga-Cagayan de Oro, Gilbert Escobedo, Alvin Jan Baha, Jab Garcia Bargaminto. Ito, mga kaibigan, kapag maglagay tayo ng tiles dito sa tinturing, kailangan hindi tayo maglagay ng lagay diretso. Kailangan hanapin natin kung saan ang kanilang design. Kasi mayroon tiles na kapag hindi pa natin malalagay, mayroon pa lang mga design. Ito, hindi man masyado itong hindi malata ang design nito. Makikita naman, kapag hindi natin mapansin, makabaliktad siya, hindi mabuo ang mga design. Kailangan, kapag mag-umpisa tayo, ilapag muna natin sa side ang tiles natin bago tayo mag-umpisa maglagay. Ito ang aking
mga tips na ituturo sa inyo. Kasi noon sa baguhan pa ako, naglagay ako ng lagay ng tiles. Kapag tumitigas na, dito ko napansin na mayroon palang design. Mayroong mga tiles na ganyan na hindi mapapansin na mayroon pala siyang design na tiles doon sa may CR. Nag-ikis-ikis ang design dito mga kaibigan sa paglagay natin kasi hindi ko napansin. Hindi ko nilapag doon sa may sahig. Ito ang tips na ibibigay ko sa inyo. At saka dito, nakababad man ito mga kaibigan, ang ating tiles. Kailangan, pag kuha natin doon sa ating binabara na tubig, kailangan patuyuin natin ang tubig na wala ng tumutulo na tubig dito. Shout out sa inyo dyan, Josephine Marayos, G.R. Sinti, Gabriel Reloblado, Anthony Adarna, Benedicto Canyagas, Termin Umanya, Ricoyan Bicolado, Gingyana. Thank you sa patuloy po suporta sa aking mga video. Ito mga kaibigan, itong flooring hindi ko na itong pinuluhan kasi wala pa akong nakita na yung sitting ay natutuklap. Dalasan sa nakikita ko, tiles mismo ang natutuklap. Ito ang ating paraan sa paglalagay ko ng tiles. Lalakagan ko ng halok para madali lang. Kapag pinitini ang ating paglalagay, lagay naman tayo dito ng isa. Pagkatapos lagay naman tayo ng isa. Matagal siya. At kapag ganito, makapal ang kunti, krisiin ito ang ating kapal na ating halo ng iligan, krisiin. Ito ang sinasabi ko, kapag nibilbar ang ating gamit, hindi natin estimate kung ano kakapal na ang ating halo na nilagay. Yun mga kaibigan, bali ko yun. Vlogger yun. Kung pwede, bumisita kayo sa channel niya. Marunong yan mag-alaga ng manok. Tito Wapito, the Explorer. Manok, baboy, yun ang kanyang expertise. Kung gusto kayo mag-alaga ng mga manok na malalaki, manood kayo sa channel niya. Lalagay ko ang link doon sa baba sa aking mga video. Kailangan dito sa ating nilalagay na city, kailangan magkakapal pa tayo ng kunti dito para mapupus pa natin ang ating tiles. Ito ang isa sa mga dahilan bakit hindi i-bilbar ang ating ginagamit. Nasa inyo yun kung ano ang nasanayan nyo. Kapag sanay kayo sa i-bilbar ang gamitin nyo. Wala ka akong pinipilit dito sa ating mga ginagawa. Kapag hindi pa kayo marunong na gusto kayo matuto sa ibang ginagawa, pwede kayo manood dito. Ito, baka matanong kayo sa akin, bakit hindi natin iniskwalahan dito? Kasi malaki ang ating tiles ng kaibigan. Umabot siya dito. Kahit pa hindi siya maeskwalado mga kaibigan, hindi siya masusunod dito mga kaibigan. Kasi ang ating tiles dito umabot. Nakalain siya dito sa ating wall. Pantay ang sukat doon. At saka doon sa dulo, pantay ang ating sukat. Kapag maliit lang ang diferensya dito sa wall, kailangan tayo mag-eskwala. Baka masusunod tayo, baka magkapal tayo ng kunti dito. Ito ang aking ipakita sa inyo na advantage kapag tansya ang aking ginagawang pampantay ng kaibigan. Ma-estimate natin kung ano kakapal ating lalagyan na halo kasi mayroong tansya. Kung marami naman kayo, pwede yun, mayroong maglagay dito ng puro. Shout out din sa ating mga supporters ng vloggers, Karudi Works Vlog, Pangalbuhi TV, Richman TV, Superbooks, Street Smart, Possible Bird, Barangay Kapitan UAE, Karugtuan Channel. Sana dumami ang mga supporters nyo. Kailangan ang halo natin ilalagay
ilalagay dito pantay. Kasi kapag maapakan ng matitigas gaya ng mga cable, makakrack siya. Kadalasan dito makakrack sa may kanto. Ito ang kadalasan makikita ko sa mga tiles na hindi pantay ang halo. Kailangan hindi masyadong matuyo ang ating halo. Mas madali na matutuklap ang ating tiles kapag masyadong matuyo. Shout out sa ating OFW supporters, Melchor Tatag, Muslim Valenzuela, Robert Tumaki. Salamat sa iyo patuloy na pagsuporta sa atin. Baka magsabi kayo na bakit hindi adhesive ang ating nilagay dito. Sa hindi pa uso ang adhesive sa paglalagay ng minang tiles, puro lang ang ating nilagay. Hanggang ngayon, puro lang ating nilagay kasi garantisado to, tested na to para sa akin. Kapag wala namang mabilihan na adhesive doon sa inyo, ano na nilagay ninyo? Kaya dito sa amin, malayo. Kaya sa mga probinsya, okay lang yung conduit doon sa mga siyudad. Kahit ma-adhesive man ang iyong nilalagay, kapag hindi isakto ang paglalagay niyo, matutukla pa rin. Kasi nagdepende yun sa paglalagay ng tiles. Ito ang ating pattern. Hindi natin iwasan na iligan sa pag-flooring natin, hindi pantay ang flooring, mayroong malalim. Kailangan ganito ang pagkagawa natin at lagay natin na tiles. Maliit nga ang katakalan, mas madali man siya. Kapag ako ang maglalagay ng tiles, medyo basag-basag ng kunti. Mas matibay ang kapit ng simento. Hindi kagaya ng tuyo mga kaibigan, hindi masyadong kapit ang simento doon sa tiles. Pag katuyo dito, mas kumapit ka ng uso sa tiles kapag medyo basag-basag ng kunti. Para sa ating experience lang. Kaibahan na tayo ng experience. Nasa inyo na yun, kung gayahin nyo ang aking ginagawa ko hindi. Para sa akin, tested na to. Ang tiles ko doon, 2013 pa ito natin nilalagay. Hanggang ngayon, hindi pa itong tuklap, mga kaibigan. Ganito lang pagkalagay natin. Mayroong iba dyan, 3 taon lang, tuklap na. Ito, mga kaibigan, kapag mapira ang magpagawa nyo ng tiles, mga kaibigan, at adhesive ang kanilang ipalagay dito. Ang tiles ko mga kaibigan, itong adhesive na PVC adhesive, huwag kayong kahit ano-ano adhesive ang iyong ilalagay kasi
mayroong mga adhesive mga kaibigan na hindi maganda ang kapit. Itong adhesive na EBC, ito yung original na adhesive. Parang sa grout mga kaibigan, kapag maglagay kayo ng grout, kapag hindi EBC na grout, mas madali siya matuklap kapag hindi EBC ang inyong gagamitin. Baka sabihin ng iba, wala tayong alam sa mga adhesive. Mayroon lang tayong alam dyan. Hindi lang natin ginamitan dito. Sabi ng mga iba dyan, hindi na yun uso, yung simento. Pag walang lumalabas na halo dito, pagpukpok natin, yan, hindi siksik ang halo natin dito. Marami makandi yun. Parang matagal siya gawin. Matagal din matuklap. Shout out din sa vlogger na to, Motivational TV, Oriental Mindoro 2013 Vloggers, Beach D TV, Berting TV, Bro Alex TV, Talusak TV, The Punisher TV, Kataho TV. Sana maraming bumibisita sa mga channel nyo. Ito mga kaibigan, ito ang ginamit natin pang marking kasi hindi marking na ito tayo ito kasi makinis. Ito, ginagawa natin ating mamarkingan ulit ng lapis kasi kapag ito lang hindi makita. Kaya mga kaibigan, kapag gusto kayo matuto bakit natin ito ganito ang pagsukat, kapag ganito lang, hindi tayo magagamit ng orgadira, mga kaibigan. Pagsukat, ganito lang. Sa pagkat natin, kailangan sintro lang natin dito sa ating marking. Sintro lang natin. Kapag magkakat tayo, mga kaibigan, ganito ang paglagay sa ating grinder. Kapag wala pa kayong alam, hindi dito mga kaibigan. Kapag dito, ang blade, dito patungo. Hindi ito delikado na ito, matalsik mga kaibigan. Ang tile sa blade, kaya doon patungo ang blade natin kapag ganito paghawak. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, nilakihan natin ng konti ang sukat para doon, para magkakating pa tayo dito. Kapag masyadong baluktot ang wall, siguradong kaya pa ito matapalan. Ito kalaki mga kaibigan na exist natin. Mga kaibigan, lahat ganito rin pagkakat natin. Itong ginawa natin sukat dito, hindi tayo nagagamit ng pagkadira. Kapag ganito ang ating wall na hindi masyadong baluktot, ito lang ang gawin natin. Pagsukat natin dito, yan, kailangan katukma mo dito, sakto na to. Pagdating dito sa ibabaw, ito lang advice ko sa inyong pagsusukat. Kapag straight ang ating wall, kapag straight dito, kapag baluktot masyado mga kaibigan, sigsag na siya baluktot, hindi na to pwede mga kaibigan. Ituturo ko maya sa inyo kung ano ang ating gagawin kapag masyadong baluktot na ang wall.
dito, sugunahan lang natin ng lapis. Ang gold natin mga kaibigan, ito ang waste natin, ito ang gold. Parang maluwag ng konti, parang hindi masyadong sumikip. Isitir lang natin mga kaibigan ang ating blade pagkakating. At saka dito, pagkakating natin, kailangan maglagay muna tayo dito ng kanal dito. Kasi kapag hindi natin kanalan dito mga kaibigan, ito magka-crack ito. Pagdating dito, hindi na matuwid ang ating pagkakat. At saka dito, naka-slanting kunti ang ating pagkakat. Sakto lang siya. Ito, kailangan mayroon tayong patungan dito para magpantay. Kapag hindi na itong papatungan dito, hindi ma-accurate ang sukat natin kasi mabahada siya. Ito na mga kaibigan, natapos na natin naglagay dito ng tiles dito na special cup. Kasi hindi ko nakakita sa inyo mga kaibigan ang paglalagay natin dito. Mahaba na. Sa nakita nyo mga kaibigan, ito yung paraan natin pagsusukat. Kapag plain ang wool dito, kita naman niyo pag susukat natin. Dito sa kabila, mga kaibigan, pakita naman natin sa inyo. I-assume natin mga kaibigan, itong wall, bako-bako. Baka mag-encounter kayo ng bako-bako na wall. Tuturuan ko kayo kung paano natin gagawin pagsusukat. Parang hindi masyadong malaki ang space doon sa wall mga kaibigan. At saka dito sa may pintuan natin, kita natin sa inyo kung ano ito ang gagawin dito. Kasi mahirap to kapag wala pa kayong ideya, lalo na baguhan pa kayo sa pagsusukat nito. Hindi na ako magagamit ng handshake dito kasi maliit naman lang ito na portion sa ating lalagyan ng tiles. Tatanggalin nito. At shout out din sa mga vlogger na to. Ardili, Mr. Jan TV, Bob Vlogs Official, D14 TV, Elisial de Baliad Official, Marty Boy, Dungwadis, Pongsworth, Cars Journal. Salamat sa patuloy niyong pagsuporta. Sana dumami pa ang mga supporters niyo. Unti-untiin natin paglagay dito ng halo mga kaibigan kasi magkakatayan dito, wala tayong pattern kapag hindi natin unti-untiin. Hindi kaya dito sa kabila na ilahat natin paglagay ng isang linya mga kaibigan ang paglagay ng halo natin. Sa nakikita naman ninyo, hindi tayo nag-eskwala dito kasi dito tayo nag-umpisa. Eskwala dito tayo sa atin. Balas yung sukat doon sa may gilid. Pagdating dito, eskwala doon mga tiles. Pwede na hindi tayo mag-eskwala. Basta dito tayo mag-umpisa sa mga special cup. Makinis, hindi masyadong lalagyan ng mating. Ito lang kasimple mga kaibigan pag susukat natin.
pag doon kayo sa mataas na building mga kaibigan, pwede magawa kayo ng kahon parang ganito para makapagbaba naman kayo. Ito lang kasimple. Kasi wala naman magkakasya na kahit ground o malaking panggana mga kaibigan. Ito lang pinaka-importante, mababa ng ating tiles. Baka magtanong kayo sa akin ilang sako ang ating hinalo dito. Walang sako ng hangin at isang sako sumito. Ito ang ating halo dito mga kaibigan. Shout out din sa inyo, Michael Punong from Davao, Cristo Tiangkonsya from Siargao. Salamat sa tuloy niyo pagkakas. Tingnan mabuti. Mahirap pag makinis masyado guys, hindi makikita. Ito ang sukat natin dito is 19. Ito yun, 19 natin. Ito 19. At saka dito sa kabila 19.8 dito. Dito tayo makakat. Dito. Ito ang waist natin. Kakat natin. Ito lang kasimple. Hindi lang tayo maglagay ng antipara kasi hindi makita yung marking kasi masyadong makinis. Safe naman to kasi dito pa tuma ang ating bed. Shout out din sa ating Luzon supporters, Rex Mamuag, Alejandro Rem, Renzo Rins, Raymond Batan, Nelson Patilaga, Sapiro Sirodo, Jesus de los Reyes, Rinan Anilaw. Thank you sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga video. So mga kaibigan, mag-pattern tayo dito kasi assume natin na baluktot to ang wall. Hindi natin maiwasan lalo na iba ang nag-finishing. Kadalasan sa iba baluktot. Ito ang gawin natin pattern. Wala itong perfect na sukat. Kung ano ang ating gagamitin dito, ito ang ating i-adjust on. Ito natin itapat. Ang ating tiles dito. At saka ito. Ito. At saka dito. Dito tayo mamarking dito. Ganyan. Dito lang kasimple ang paggawa natin kapag masyadong baluktot ang ating wool. Kasi sumasabay ito sa baluktot. Ito mga kaibigan ang sinasabi ko sa inyo na kapag mayroong design ang ating tiles, hindi ito pwede na ilalagay dito. Kahit pwede naman sana kasi iba ang design niya.
Pero doon sa kanto mga kaibigan, hindi na ito makikita kasi mayroon ang kama dito. Hindi naman ito mahalata kapag nasa loob. Ganun pa rin ang ating gagawin. Ganito pa rin ang pagsusukat natin. Ito lang kasimple. Ito mga kaibigan, kapag ganito kabasa ang ating halo, walang magkanti po sa loob, tingnan natin. Oh. Ito mga kaibigan, wala akong bakanti sa loob kapag ganito kabasa. Siguradong kakapit yan ang tulo kasi walang bakanti sa loob. Ito na ang last na tiles ating nilalagay dito. Sana nasundan nyo ang ating ginagawa dito. Maraming tips na ating binibigay dito mga kaibigan. Lahat ng tips kung gaano kabasa ang ating tiles sa pagkakating natin sa mga offset sa sukat natin mga kaibigan. Binigay ko sa inyo. Sana hindi nyo na-forward ang ating ginagawa dito. Kung gusto nyo matuto mga kaibigan, panoorin niyo ng buo ang ating video. Huwag nyo i-forward. Kasi maraming mahalagang bagay dito na ating isi-share sa inyo. Sayang naman, hindi nyo makita. Ito lang muna mga kaibigan ang ating isi-share sa inyo ng mga tips sa paglalagay ng tiles. See you my next video. Maraming salamat sa suporta.